Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong reading for the bear months, September, October, November, and December. Tingnan natin po sa reading na to kung ano mga mensahe na kailangan ninyong malaman for the remaining months of the year. General reading po ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kaya kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. At maraming salamat din po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. At kung bago naman po kayo dito, maraming salamat din po sa inyong pagbisita. And just letting you know na super welcome kayo sa channel natin. Thank you. God bless you all, Pisces. Pauna mensahe ni Pisces ay number 26, hostilities. Ayan. So, parang may mga low vibration people around you, Pisces, na maaaring, alam mo yun, yung punong-puno ito ng ng kainggitan sa katawan. Yun ang napapansin ko dito. Kasi, maaaring nag-iisip sila ng, alam mo yun, tinitignan nila kung ano ang meron ka. Yun din ang gusto nila. Pero unfortunately, sa'yo napupunta. No? Yung ganun. Kaya parang nag-iisip kung paano kanila may intimidate. Alam mo yun, yung gusto nilang maapektuhan ka in a way na kahit wala ka namang ginagawa sa kanila, parang yun talaga out of inggit, no? Maring gusto nilang gumawa ng fake news about you, you know, yung mga bagay na maaring ma-provoke ka, yung mga ganon. Kaya Pisces, you know what, ipagdasal mo na lang sila. Offer it to God, offer it to your angels, and call in Archangel Michael to always protect you and guard you, no? Sa mga taong ganito. Kasi kahit wala kang ginagawa, out of inggit kasi maaring Pisces, siguro ang dami mong accomplishment sa buhay, maganda yung estado mo sa buhay, masayang pamilya, masaya ka sa trabaho, yung mga ganon. That's what they want sa buhay nila, pero hindi yan ang napupunta sa kanila. Ipagdasal mo na lang sila. See? Talaga, Pisces, kaya ka kinaiingkitan. Tingnan mo, meron kang recognition and reward. Diba? And number 3 also. Number 3 resonates with wealth. So, maaari talagang, accomplished person ka talaga, Pisces, no? Ito yung line pala na to gagawin nating September, tapos sunod October, November, December, okay? So, kung hindi ko pa nasabi. So, we are looking into September, messages, no? So, ayun, so maybe this month, no, may mga kaperahan na parating sa inyo, maybe that is coming from work or coming from outstanding job na ginawa ninyo, sa karera ninyo, sa negosyo, yung ganon, you will receive recognition, no? And yung reward din na yan, might be talaga financial reward. Maari din dito na magkaroon ka talaga ng pay raise, ng offer for scholarship, or ng bonus, or maaaring promotion ang maibigay sa inyo dito talaga sa trabaho. Kaya naman, alam mo yun, marami talagang naiinggit sa'yo dahil dyan, no? Pinagtrabahuan mo yan, kaya you are entitled talaga to celebrate that then, Pisces. Pabayaan mo na yung ibang tao dyan. We have Spring Garden of Spirit Guardian of Spring activation. See, ano ka na dito, nag-ani ka na ng reward, ng bunga ng iyong pinaghirapan dito, and look at that. At the same time, meron ka na namang sisimulan, Pisces. Sa sobrang sipag mo talaga, sobrang dedicated mo, you may be also a goal-oriented person, Pisces. Kasi dito, sa activation card, spring season uli sa'yo. Diba? Kaka-harvest mo pa lang dito sa recognition and reward. And here you go. Spring season na uli, agad-agad dito. So, meron ka na namang sisimulan uli na endeavor dito. No, you are starting to plant seeds again dito. Kaya naman, talagang ang sipag mo, committed ka, hindi ka nauubusan ng ideas, hindi ka nauubusan ng plano, talagang magtatagumpay ka sa buhay, Pisces. No?
Kasi may ano ka na naman dito, may plano ka na naman na gusto mong simulan na naman agad-agad, no? Excited ka na uling magsimula ng panibagong endeavor dito. So, we also have Knight of Swords. Ayan, everything's going to speed up, Pisces, no? So, kung ano man yung yung iniisip mo dito na gusto mong gawin, it's going to, to be in a fast pace talaga. So, maaaring, planado mo na talaga siguro lahat, konkreto na ang basehan or konkreto na yung mga plano or ideas na kailangan mong gawin dyan or gusto mong gawin dyan. Kaya naman, mabilis ang galawan, no? Mabilis ang proseso, yung mga ganon. So, good luck. Busy ka. Pisces, ngayong September, you are going to be busy. So, tingnan natin kung ano naman ang mga mensahe na para sa'yo, no? For the month of October. So, we have number 20, envy. See, Pisces? Yung kakasabi ko lang sa'yo, dito sa hostilities na to, out of inggit ang mga nararamdaman ng mga tao dyan. And here you go. Talaga naman, parang nagtutuloy-tuloy hanggang buwan ng October. Talagang hindi natatapos yung mga taong naiinggit sa'yo. No? It's because continuous din yung yung pagsisikap mo, continuous din yung pag-ani mo, 'di ba, ng magagandang bagay sa buhay mo. So, na yan, deadma ka na lang, ha, Pisces, di ba? May mga laban sa buhay na minsan kailangan mo deadmahin. May mga laban din sa buhay na kailangan mong harapin. Pero dito, use your judgment and discernment on that as well. Na as long as you are safe, no? Kung pwedeng deadmahin na lang. Okay? But it's all up to you. This is also asking for balance, no? Sa buhay ninyo, Pisces. Kasi maaring sobra-sobra din naman yung oras na binibigay mo sa trabaho, sa career mo, yung ganon, or negosyo. So, this card is also asking or reminding you to bring back the balance in your life. Nang sa gayon, maging maayos ang lahat, no? Yung naaalagaan mo din ang iyong sarili, and at the same time, you are also taking care of other obligations and responsibilities sa buhay mo and other areas, at saka yung mabigyan mo din ng oras ang bawat area ng buhay mo, no? Na you are healthy, you are on top of your game, yung mga ganon. So, wow! Look at that, Pisces. True destiny is at play, no? So, yung parang good luck and good fortune are on your side. Yan. So, napakaswerte nyo around October. Nandito yung destiny card sa'yo. Kaya, yung parang this is the divine intervening in your circumstances, no? At aayusin niya. He's going to rearrange itself, no? Para maging maayos ang buhay ninyo, para maging maayos ang lahat ng areas ng buhay ninyo. So, there are a lot of possible surprises na dumating dito para maging maayos ang lahat. Para maging maganda ang kalagayan ng bawat area ng buhay ninyo. So, there are so many changes na maaring mangyari dito sa buhay ninyo around this time. It could be in any area of life. Depende sa inyong sitwasyon kung ano ang kailangang baguhin. Babaguhin yan ng destiny, no? And this is really a good fortune, no? This is good fortune and good luck na babalot sa iyo around this time. So napakaswerte ninyo around this time talaga, Pisces. So tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have patience. Ayan, patience is a virtue. Di ba? Yan na lagi nating sinasabi din, lagi nating naririnig, Pisces. And you know what? Yung patience, is going to pay off ngayon. With the coming of the destiny card ninyo in October, kung ano man ang mga hinihintay ninyo, ano man yung mga bagay na talagang matagal na ninyong minimithi sa buhay, that might come in around October. Kaya masasabi ninyo na yung pasensya talaga ninyo is paying off at this time, no? We have Knight of Cups. This could be love and romantic relationship din na hinihintay ninyong magkaroon. Maaaring you are hoping or praying for love and romantic relationship. Gusto na ninyo siguro magka-love life, no? Then it will come. Kasi si Knight of Cups, this is
Very romantic, very sweet. Siya din yung klase ng knight na ginagawa niya ang lahat, no? He goes out of the box din para lang na mag-exert siya ng effort, extra effort para mapa-oo or ma-encourage niya or alam mo yun, makuha niya kung ano ang gusto niya, no? So, looks like, no, ang iba sa inyo Pisces, talaga naman magkakaroon siguro talaga kayo ng ngayon, pagkakataon para dumating na or makilala nyo ang potential ninyong maging boyfriend or girlfriend or maging asawa, no? Yung ganon. So, good luck. Around November, tingnan natin kung anong mga mensahe for Pisces in November. We have deceit. Ayan, mag-ingat kayo, Pisces, ha? Yung mga nauunang, yung mga first card, nakakaloka. So, deceit card, ang unang card natin in November. Mag-iingat kayo, lalo-lalo na sa trabaho. Okay, Pisces? Kasi maaring meron talagang nagbabantay din dyan sa inyo kung ano ang magagawa niya, no? To hurt you somehow, no? To hurt you emotionally siguro ito, no? Maaring maaring katrabaho nyo yan, maaring nagbabantay lang yan kung kailan kayo magkakamali or kung kailan siya makasalisi na mag-sabotage siguro ng inyong trabaho, no? Pisces, kaya be on the lookout for those people at saka if water sign kayo, napakalakas ng inyong radar, use that to your advantage, okay? Makinig kayo lagi sa inyong intuition, sa inyong gut instinct, kasi it will always give you, or it will always send you a signal, no? Na someone is, doing something or planning something na hindi maganda towards you. Lagi mong mapipick up ang mensahe na yan. So, make sure that you listen to the wisdom of your body kasi mararamdaman ninyo yan. Malakas ang inyong radar, mararamdaman ninyo yan. If your intuition is sending you a message na something is off with another person or with a situation. Okay? Kaya pakinggan ninyo, pakinggan ninyo ang inyong gut instinct. Kasi, and also careful. Careful kayo sa mga ginagawa ninyo. Careful kayo sa mga importanteng impormasyon or yung mga computers ninyo. Make sure na pag umaalis kayo sa desk ninyo, make sure na nakalock ang computer ninyo, wala kayong masishare ng inyong password, ng inyong PIN or whatever it's called, no? Para hindi maka-access ang iba. Okay? So what else for Pisces? Oh, wow! Beautiful. Ang laking bawi, no? We have good fortune dito. Around September, we had good fortune and good luck. We have light. Babalutin kayo ng liwanag, Pisces. Alam mo, yung iba yung pag-iingat ninyo dito para maprotektahan ninyo ang inyong sarili. That is also really going to, happen at talaga namang asasang-ayunan kayo dyan ng Divine Universe. Kasi dito sa light energy, kung ano man ang mga dark circumstances na pinagdadaanan ng iba sa inyo dito, Pisces, that is going to fade away. Kasi babalutin kayo ng liwanag, no? Babalutin kayo ng liwanag instead, no? Kaya yung mga problema, obstacles, challenges na yan, that will fade away. Mawawala ang mga yan at mababalot ka lang ng liwanag, ng positivity, ng good things and good experiences, no? Because this is also a time of success, no? Another period of success dito, Pisces, coming up for you in November, no? This is material success, financial success, at pagdating din sa health, no? You will be feeling revitalized, magiging malakas. Maaaring ang iba sa inyo may mga pinagdadaan ng mga health issues, no? Makakaramdam or magi-start na kayong makaramdam dito ng pagbabago pagdating sa mga yan, no? Kaya this is really a beautiful energy, no, Pisces? Yung liwanag na to, ito yung babalot sa'yo towards the end of the year, which is really beautiful. At yung mga nagbabalak sa'yo ng hindi maganda, yung mga nainggitero at inggitera dyan, no, you know what? Maybe they will be realizing this time na ang ginagawa nila ay hindi maganda. Ang ginagawa nila ay hindi tama, no? And
there's going to be a realization for them then na one day, kung ano mga binabalak nilang masama sa ibang tao, it will backfire on them. Kaya it feels like titigil ng mga yan. No? Titigil ng mga yan. So, this is really a beautiful energy for you, Pisces, dahil magiging successful ka talaga towards the end of the year then. So, yung parang yung momentum from September, no? Yung swerte ninyo magtutuloy-tuloy. So, what else? We have joy. Yay! Thanks God. No, Pisces, mawawala na talaga yung worries ninyo at mapapalitan na yan ng joy. Mapapalitan na yan ng iba yung saya at contentment and gratefulness. So, this is really beautiful. You will be surrounded with good things and good experiences, no, in November. Yeah, holy moly, November is really a gorgeous period for you. Look at that. We have the Nine of Cups. This is the card of happiness. We have joy card. Talagang mababalot ka ng joy and happiness dito around November. And isa pa, you know what? This is also a wish fulfillment energy. Kaya talagang magiging masaya ka in terms of relationship din. Kasi this is also a time for falling in love. For you, oo, si Knight of Cups nakatingin. So, maaari talaga, iba sa inyo dito, maaaring pumasok talaga sa isang laban romantic relationship dito. Kaya you will be very happy talaga, no? You will be inspired and happy around that time, Pisces. So, maaaring meron din kayong wish na magka-come to fruition, magmamanifest, no? Sa around November. Kaya this is really a beautiful period of time dito sa pagtatapos ng taon, Pisces. No, this is really gorgeous energies na lumabas dito. So, tingnan natin kung ano ang ganap for December, no? For December, we have number 43, man holding a coin. Ayan. So, si man holding a coin, you know, maaring meron din itong romantic interest sa inyo. This could be si Knight of Cups din, diba? Maaring siya pa rin yan. No? This is a general reading. Kaya this could also be a female energy, no? Depende sa inyong sitwasyon. Kasi general reading, so this could be male or female. So, si man holding a coin naman, ang nag-pick up ko dito, maaaring meron siyang romantic interest din sa inyo. But, he is also very willing and very, focused also on pagtulong sa'yo sa inyong mga personal affairs, lalong-lalo na pagdating sa money matters, no? Maaring makilala mo siya bilang siya ay isang bank advisor, maaring siya ay isang specialist sa bangko, maaring ganon, or maaring siya yung katransact ninyo dyan sa loans or sa kung anumang kaperahan na transactions, no? Maaring siya yan. And this person could also be someone na mandiligaw talaga sa'yo na meron ng established na trabaho, yayamanin, maaring merong isang magandang negosyo, maaring gano'n ang kanyang sitwasyon, no? So, tingnan natin, and he is willing to support you. He or she is willing to support you sa kahit ano man ang iyong kailangan, no? Lalong-lalo na pagdating sa finances. Wow! Love begins. Tingnan mo nga naman, Pisces. Papunta talaga tayo sa love life. For some of you, sorry. For some of you, papunta talaga tayo sa pagsisimula ng love life dito. Kasi yung number 1 is an ace, that is a new beginning energy. And love begins ang keyword dito. So, most likely, ang iba sa inyo, if you are single, no, and if you are really looking for love life, maaring, ito na, around December talaga, magsisimula kayo. Maaring dito sa September, liligawan pa lang kayo, makikilala mo pa lang ang tao, maaring ganun, or magpapahayag pa lang ng pagkagusto sa'yo, ng interest sa'yo romantically, and maybe, no, 3 months ng ligawan, maaring ganun, and by December, no, maaring magustuhan mo talaga siya, pumasa siya sa criteria mo bilang maging isang karelasyon, and maybe around December, you're really going to enter a new love connection or new love relationship, no? So there is going to be a new relationship dito coming in for some of you. And this is also about divine blessing, no? Divine blessing is coming
coming in din. Bumubuhos talaga ang swerte sa inyo, Pisces, from September. Diba? May reward, may financial gain dyan. October, November, and December, divine blessing bubuhos sa inyo, no? Anything that you need might be sent to you by the divine dito, and it will be coming in abundance. Tignan mo, overflowing ang cup, di ba? Ibig sabihin na kung ano man ang kailangan ninyo, papadalhan kayo ng blessing ng divine universe, and it's not only enough for you, but it is an overflowing of blessings para makatulong ka din sa iba. No, so that you can also bless other people. So yun, this is really a beautiful energy. Kasi yung new beginning energy din dito, it could be in anything then. New beginning sa pag-ibig, that could also be new beginning in trabaho, career, business opportunity. It could be anything. It could be in any area of life, depende sa inyong sitwasyon. Okay? So tignan natin kung ano pa ang mensahe for you, Pisces. Refuge. Ayan, kailangan din ninyo dito ng pahinga. Kailangan din ninyo dito na hanapin ang inyong sarili. You know, kasi maybe, busy talaga kayo dito. Maaaring hindi na ninyo dito nabibigyan ng panahon or hindi ninyo nabibigyan ng oras talaga ang sarili din nyo. Kaya dito parang magre-recharge kayo, no? Nang buunin yung katawan. You're going to recharge, you're going to find your own refuge dito. Kasi maaring kailangan nyo din dito na mag-reflection mode, mag-solitude, mag-chill, yung ganon, no? And connect with your higher self and connect with the source. So, final message ni Pisces, 5 of Cups. Sa sobrang saya, no? Sa sobrang saya, sa sobrang ganda ng mga cards ninyo, ang last card ninyo is yung 5 of Cups. This is about regret. This is about sadness, no? Maaring may mga bagay kayo na ikinalulungkot. Ang napipick up ko dito, you have no one to share. Yun ang napipick up ko with all the blessings na dumadating. Tignan natin kung ano pa ang other information that we need to know about this 5 of Cups. Knight of Pentacles. Ayan, so this is about money, no? So, maaring sobrang dami na ng pera ninyo dito, no? Maaring sobrang dami na ng pera ninyo na accumulate ninyo, and maybe, you know, you are nalulungkot siguro kayo at some point kasi maaring hindi ninyo mapag-sharean yung mga taong gusto ninyong pag-sharean ng inyong kaperahan, ng inyong mga blessings, you know, and or maybe then na hindi ninyo naiisip siguro ngayon kung papaano ninyo i-manage wisely ang inyong kaperahan, no? Maaring, ang napipick up ko dito, there is someone that you've always talked to whenever you need some advice, no, Pisces? Meron kayong isang taong laging nilalapitan, pero hindi mo na siya ngayon malalapitan, no? Maaaring this person is not here anymore, or maaaring this person is no longer part of ng buhay ninyo, or for whatever reason, no? Parang hindi mo na siya malalapitan, kaya parang nalulungkot ka pagdating dyan. Because parang ngayon, sa dami mo ng pera, sa dami mong achievement, no? Parang hindi mo na sa kanya ma-share ang lahat ng achievement mo, lahat ng swerte na natatanggap mo, lahat ng blessings na natatanggap mo sa buhay ninyo sa ngayon. So, this specific message is not going to resonate with everyone, Pisces. Take note of that. Kaya, kung ano lang po ang sumasakto sa inyong sitwasyon, yun lang ang kukunin ninyo, no? Because this is parang very specific ito for only few Pisces in the collective, okay? So that's all I have for you for the bear months, and I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.